Posible nga kaya na itong San Miguel Beermen ay makuha ang draft pick ng Blackwater Bossing. Bukod kasi dito sa sinabi ni Blackwater owner Dioseldo C na itong si Bearfield at si David available na for trade. Meron ngayong mga reports na baka pating first round draft pick nila ay willing na rin i-trade ng Blackwater. So magiging malaking balita ito. Alam natin na itong Blackwater usually yung mga draft picks nila binibigay sa TNT at kung hindi man sa TNT sa Meralco o kaya NLEX. Pero ngayon daw itong San Miguel ay willing makipag-usap dito sa Blackwater Bossing para ma-acquire ang nasabing draft pick. Ngayon ang magiging tanong dito, sino kaya pwedeng ibigay ng SMB para ma-acquire itong draft pick na yan? Well, unang-una ang asset nila dyan si Jeron Teng. Pwedeng ibigay yan dito sa Blackwater. Ngayon kung sa tingin ng Blackwater hindi sasapat itong si Jeron Teng, pwede namang i-offer ng San Miguel Beermen yung iba pa nila na mga players or po pwede rin na magpasok sila ng isa pang team katulad ng Terra Firma o kaya Titan Ultra para mapapayag ang Blackwater. Kung sakaling mapunta sa San Miguel yung draft pick ng Blackwater, magiging mas malaki ang tsansa na makakuha sila ng solid na draft pick. At sa tingin ko naman magiging maganda yan. Okay yan para dito sa San Miguel kung kinakailangan talaga nila na magdagdag pa ng mga additional players para maging mas competitive yung kanilang lineup. At yan naman ay magiging malaking tulong para dito sa SMB. Alam naman natin na hindi biro itong gagawin ng San Miguel Beer na kampanya sa Governor's Cup at sa next season. Ngayon, if ever na pumayag ang Blackwater dyan, masasabi natin na magiging seryoso na itong pagre-rebuild ng San Miguel dahil tandaan natin, nasa kanila na si Jerica Hanmisi at si Paulo Hernandez. So yung pagkuha nila dito sa iba pang mga players, magiging maganda yan para dito sa SMB. Posible kaya na itong NLEX Road Warriors ay palitan na si Coach Jong Wichiko. Isa yan doon sa mga napag-uusapan ngayon ng mga fans dahil kung maaalala ninyo, dati merong balita na ito raw NLEX Road Warriors ay gagawing coach itong si Josh Reyes, yung anak ni Chot. Hindi ito natuloy dahil nagdesisyon daw yung management na bigyan pa ng isang pagkakataon itong si Jong Wichiko bilang bagong coach ng NLEX. Ang nangyari ngayon, binigyan din nila ng isa pang player itong si Coach Jong, si Shawnee Winston, para nga hindi na sila masyadong umaasa na lamang kay Robert Bolick sa scoring. So nakatulong naman yan dito sa NLEX dahil nakita natin na naging number 1 seed sila pero natalo din dito sa number 8 seed na TNT Tropa. Dahil dito marami nga na nagtatanong, ito na ba ang huling conference na itong si Jong Wichiko? Kung sakali na dito sa Governor's Cup hindi pa rin makaabot ng semifinals itong NLEX, ano na kaya ang mangyayari dito? Pwede na kaya na ito'y palitan na? Sa ngayon kasi marami nagsasabi na parang underachieving na itong NLEX Road Warriors dahil malakas naman yung kanilang lineup at syempre magaling naman yung mga players nila lalo na last conference, no? Pating import nila na si Cadila Lane, isa sa pinakamahusay dito sa PBA, kaya nga marami naniniwala na hindi masyadong maganda talaga yung naging laro ng NLEX at sa bandang huli, syempre ang responsibilidad dyan ay babagsak doon sa coach. Dahil dito marami nga na nagsasabi na mukhang kinakailangan na talaga ng pagbabago dito sa NLEX Road Warriors. Tignan natin kung yan ay mangyayari pa at kung sino yung pwedeng ipalit. Pero hindi na ako magugulat kung yan nga ay mangyari. Dahil syempre kung ikaw naman ang NLEX, gugustuhin mo talaga na magkaroon ng tinatawag na fresh start para maging mas malakas yung iyong lineup, lalo na't alam natin matindi pressure. Itong Barangay Ginebra walang pressure dahil kaka-champion lang nila. Pero marami nga na nagsasabi na baka ito panahon para i-trade na si Isaac Go at kunin itong si Kai Balungay mula sa Phoenix Fuel Masters. Dahil itong si Isaac Go, alam naman natin, isa yan doon sa mga players na medyo nagiging disappointing ang laro dito sa Ginebra. Actually, sa totoo lang, kung titignan natin yung trade pa na kay Isaac Gott, Stanley Pringle at Stephen Holt, parehong medyo disappointing yung laro ng mga players. Pero ito si Stephen Holt naman kahit papano may depensa. Kaya ngayon, yan ang aabangan natin kung ano ang gagawin nitong Barangay Ginebra pagdating sa ganitong sitwasyon. Kaya nga hindi ako magtataka talaga kung sakasakali nga na itong si Isaac Go ay maitrade ng Ginebra. Pero kung papayag ang Phoenix Fuel Masters na si Isaac Goy for Kai Balungay na trade, yan ang magiging tanong. Dahil alam natin matindi rin
yung inaasahan naman nitong Phoenix Human Masters na magiging kapalit ni Kyle Balungay. Dahil sa tingin ng Phoenix, syempre, si Kyle Balungay ay parang franchise player nila. So, yan yung magiging question ngayon kung itong si Isaac Goba talaga ay magiging isa doon sa mga players na kanilang magagamit. Pero sa tingin ko, yung straight up Isaac Go for Kyle Balungay trade, baka hindi pumayag ang Phoenix. So, malamang kinakailangan ng Phoenix Human Masters, baka bigyan pa sila ng draft pick. Bigyan ng draft pick ang Barangay Ginebra, baka pumayag na itong Phoenix sa ganyang klaseng arrangement. Pero in the end, of course, alam natin na ang magiging sitwasyon dito, kinakailangan itong Barangay Ginebra, maging mas, sabihin natin, tignan yung iba pang posibilidad. At kung hindi papayag ang Phoenix, pwede nilang i-offer si Isaac Go sa iba pang mga teams dito sa PBA na nangangailangan pa rin ng big man at baka pumayag makipag-trade sa Ginebra. Panahon na nga ba para tanggalin na itong height limit sa mga Governor's Cup? Kasi sa tingin ng karamihan, parang wala namang silbi talaga yung height limit. Kung titignan natin yung laro na ang nag-champion nga dito sa Governor's Cup o sa Commissioner's Cup, yung may pinakamaliit na import ng Barangay Ginebra. Siya pa naging best import at nakita natin paano ito umiscore. Kaya nga sa tingin ko mukhang yan talaga yung nakikita natin na nangyayari dito. Mukhang itong Barangay Ginebra talaga pinakita na kaya naman ni Justin Brownlee na maglaro kahit walang height limit. Itong si John Mar Fajardo, hindi naman apektado yung scoring niya. Kung anong scoring ni Fajardo dito sa Philippine Cup, Governor's Cup, ganun din sa Commissioner's Cup. So, baliwala din naman. So, kahit merong height na, kahit unlimited height, nakakatulong pa rin at nakaka-score itong mga malalaking players ng PBA. Kaya siguro panahon na talaga para pag-isipan itong commissioner na baka tanggalin na yung height limit. Ang problema lang kasi yung height limit, ang pinakaiba, yun lang ang nagiging pinakaiba nitong Commissioner's Cup at Governor's Cup. So baka yan ang dahilan kung bakit hindi nila to inaalis. Unless itong Governor's Cup, pwede nilang baguhin yung format, unlimited height dito sa Commissioner's Cup. At ito naman Governor's Cup, yun ang gawin nilang invitational. So pwede dyan maglalaro yung mga foreign teams katulad nitong Hong Kong Eastern o kaya itong Macau Black Knights. So yan lang naman ang kinakailangan gawin nitong PBA ngayon para maging mas maganda yung kalalabasan para sa kanila. As it is, alam natin maraming plano PBA ngayon. No? Maganda kasi naging resulta nitong Commissioner's Cup. All-time high yung ratings nila pati attendance. So baka maging mas encourage itong PBA na gumawa ng mga movement para maging mas maganda yung kalalabasan para sa kanilang roster. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Jonet Alagon, si Dexter Domer, si RG Bueno, si Anthony Alon, Michael D, Romeo Conchada, Monde Guzman, si Malyari Mascarillas, si RG Bueno, si Katsakino Dokusin, Jervin Cris, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, si Edwin Carmona Jr., Judy Villarosa at iba pa.